makiglaban ka sa China, makipaglaban ka sa China. Hindi mo kaya yon. Ikaw mayaman, saan ka pupunta? Pupunta ka doon sa ibang bansa. Para hindi ka mamatay dito sa Pilipinas. Ang mga Pilipino mahirap, ang lalo mamatay lahat. Ngayon, malaking naitulong ang mga Duterte sa ama niya. Bakit? Sinong hindi nagpalibing yan? Yung mga dilawan. Hindi nagpalibing sa ama ni Bongbong Marcos. Yes. Ngayon, pagdating ni... Thank you, Ma'am Sapera. Yes. President Duterte. Yeah. Pinalibing yung ayaw ni President ng yung mag-ano ka sa tao. Magdaramdam ka sa tao. Sabi ng Diyos, kampi tayo nila. Bakit dapat sila ang umira sa mga Chinese? Ganun ang gagawin. So, ano pong klaseng merong pamumuno ang mga Duterte dito sa Davao? Walang gulo. Walang gulo. Malinaw. Okay. Kahit anong oras ka pauwi, wala kang kakaba. Isa lang masasabi mo, ayaw mo talagang mapalitan si Mayor Baste. Ayaw, bakit palitan? Hindi natin pa dapat palitan yan. Magkagulo-gulo ang Davao City. Naku po, ito na. Hindi pa panahon. Yan. Talagang talagang ang Diyos na talaga ang magdesisyon niya. Wala nating magawa dyan. Pero tao lang man ang nagdesisyon. Wala pira-pira lang yan. Hindi tayo papayag. Hindi tayo papayag, pira-pira lang yan. Baga, nainggit lang yan. Ay, mga yan, may maraming kasalanan yan. Sino ba? Wala namang taong walang kasalanan na. Salamat tatay. Ano masabi niyo? Papayag kayo? Tinanong ka ate. Papayag? Ikaw ate, manikurista. Ay, ako? Papayag ka ate? Na... Hindi ako papayag na alisin yung ating mahal na mayor kasi tested na sila. Marami na silang ginawa dito sa natin, sa bayan dito. Hindi lang dito. Marami na silang nagawa. Tsaka lahat ng mga pulis, maraming natatakot sa kanila kasi ilagay nilang mayor dyan na makil. Ano sir? Ano po? Pag maglagay sila ng appointed dyan, hindi mahal ng mga tao. Ano mangyari? Sino magdepensa sa mayor? Sino magdepensa? Sarili niya? Kailangan talaga halal lang taong bayan, taga Davao City ang lalagay mo. Pag lalagyan mo ng ibang mayor dyan, wala na. Papasukan na ng virus ang Davao City. Sa Daomgad, hindi. Pero ano yung nararamdaman mo ngayon sa pamumuno ni Bongbong Marcos? Okay ba? Importante lang, yung totoong justisya ang gagawin niya. Ipagpatuloy na yung sinimulan ng dati nating presidente. Pangulong Duterte. Digong Duterte. Ay pagpatuloy niya yung pabayarin niya yung hindi nagbabayad ng buwis. Sino bang sa lahat ng panahon ng mga naging presidente, sino bang nagkaroon ng history? President Duterte lang ang nagbayad ng 81 billion na buwis. Sino? Si Lusyutan. Siya lang. Wala nang iba. Panahon nino? Panahon ni Tigong. Duterte. Rodrigo Duterte. Siya lang sa mga kurap. Ngayon dapat ipagpatuloy na yan. Yung mga kurap dyan sa Luzon. Kahit na yung mga congress dyan. Anuhin niya. Pakita niya ba? Siya yung tapat ang kanyang panunungkulan. Katulad ng dati niyang ama. Yung dati niyang ama talagang ipinaglaban. Pero pinasok ng mga leftist. Kaya nangyari. Ngayon wala na. Bumagsak. Ngayon, malaking naitulong ang mga Duterte sa ama niya. Bakit? Sinong hindi nagpalibing yan? Yung mga dilawan. Hindi nagpalibing sa ama ni Bongbong Marcos. Yes. Ngayon, pagdating ni... Thank you, Ma'am Sapera. Yes. President Duterte. Yeah. Pinalibing yung ayaw ni President ng yung
mag-ano ka sa tao. Magdaramdam ka sa tao. Yeah. Oh, dili magdumot dapat. Oh, Tagalog. Oh. Hindi magdamdam. Oh, huwag kang magdamdam, huwag kang tanim ng sama ng loob. Yeah, Kaya pinalibing ng ating presidente. O nakapigil ba yung mga Congress? Hindi nakapigil. Bakit ang presidente nagdesisyon? Bakit mo hindi mo ipalibing yung patay? Ipalibing mo yan. O bakit ipahukay na naman nila? Napahukay. Ngayon, ipahukay nila ngayon. O presidente na yung anak, ipahukay nila. Hindi nila magawa dahil presidente na yung anak. O sinong tumulong sa anak? Tinulungan ng ating Pangulong Duterte. vice-presidente. Vice President. O, tinulungan. Tinulungan natin Vice Presidente Sara Duterte na manalo ang si Bongbong Marcos. Kaya kayo na lang ipagpatuloy ang mga nararapat na gampanin sa isang tunay at tapat na leader. Kung nagkamali ka man, hindi mo sila sadya. Alam ganun ba? Hindi yung sasadyain mo yung tao, tanggalin mo yung tao. Dahil sa tinatawag nilang human rights, patunayan mo nila sa Supreme Court. Hindi doon sa kahit saan na lang. Ganun yun. Yun ang batas. Hindi yung tayo. Tayo dito sa Pilipinas, yung mga mahirap. Tayong mga mahirap, tayo ang maiipit dito. Sa panahon ng China versus Philippines. Kakayanin kaya ng O Pilipinas? bakit maghintay pa ang Amerika? Kung talagang ang Amerika, wala naman tayong magawa dito. Wala naman tayong mga equipment. Ano naman tayo? Malalaki yung kalaban natin. Makiglaban ka sa China, makipaglaban ka sa China. Hindi mo kaya yon. Ikaw mayaman, saan ka pupunta? Pupunta ka doon sa ibang bansa. Para hindi ka mamatay dito sa Pilipinas. Ang mga Pilipinong mahirap, ang lalo mamatay lahat. Yeah, sige. Kaya magpigil hanggat mapigilan pa. Yeah. Oh. Bakit ka pupunta sa West Philippine Sea? Wala ka namang kaya doon. Sabi ng Diyos, kampi tayo nila. Bakit dapat sila ang Pumunta umira doon sa mga Chinese? Ganon ang gagawin. Yan ang tama. Oh, matanda na ako sa mundo. Bakit ako nagsasalita ako ng diretsuhan? Yeah. Hindi naman pwede bayaran ka na pero hindi, walang pira-pira yan. Tama. Oo. Kaya naghirap ang tao dahil tamad, sinungaling, gastador, lasinggo. Okay, Kaya salamat. ang tao ganun. Okay, salamat po. Thank you po. Okay na po. Thank you. Intindihan ng lahat sa... Ibig namin sabihin, sir, respetuhin naman ang mga taong mamamayan dito sa Davao. Kasi magbababa daw ng suspension kay Mayor Baste. Yun ang sabi ho ng ano. Yan, di ba? Hindi, elected yan eh. Buti kung pointers yan. Ay ano naman karapatan na yan natin. Pupunan talaga tayo ng karapatan nila. Atin na yung karapatan. Binubuto nga natin yan. Dahil karapatan natin nagbuto. Ngayon, gaganunin nila. Respeto lang. Kailangan nila magrespeto sa mga taong mamamayan. Parang hindi tayo ma-people's power, di ba? Yan. Pero papayag ho kayo na suspended nila si Mayor. Hindi, eh. Hindi. Rastos naman nila. Bakit inaano ba sila? Grabe naman. Gusto niya higta ng liig si Mayor eh. Itapo nila, ganon. So parang wala lang mga tao nagmamahal dyan, parang ganon. Pero ano pong klaseng merong pamumuno ang mga Duterte dito sa Davao? Walang gulo. Walang gulo. Malinaw. Okay. Kahit anong oras ka pauwi, wala kang kakaba. Yeah. Malinis. Okay. Oh. At saka doon pa kami naka-manicure. Pinupuntahan kami ni Tatay Digong doon. Pinapasyal-pasyal kami ni Paulo. Yung mga pagkain na maberte si Paulo. Iba yung pagkain namin. Kung magpila man, iba lang pila namin ate. Ganon nagmahal ang mga Duterte. Okay. So, Bakit po? ano po ba sa palagay nyo ang nakikita nyong pamumuno ngayon ni Bongbong Marcos? Satisfied ba kayo? Ako, mag-comment ako niyan. Okay po, yes. Karapatan po natin na magbigay po ng komento. Dapat, kung siya makaya ang presidente natin, dapat
siya mamumuno, walang mga sabit. Yeah. Ibig sabihin natin, hindi pakialam yung iba. Asawa, pamilya, hindi. Siya lang. Mabait man parang mabait man si Bongbong kung wali man nadiktahan. Nadiktahan lang. Nadiktahan lang sa mga tabi-tabi ba? Yeah, tama. Mabait man yan si Bongbong. Yeah. Bakit man lagi be, ano ako, bakit Hello, man ma'am. lagi be, ano man lagi be, yung parang magkasundo man sila ni Inday. Mabait man yan si Bongbong. Magkasundo sila ni Inday. Kung walang magdidiktan yan, hindi man yan magulo. Yeah. Hindi magganito. Dinidiktahan nila si Bongbong ay na magalit kay dito sa atin, magalit sa atong Pangulo, ex-Pangulo, magalit kay Basti. Mabait yun si Basti. Okay ma'am, maraming salamat po sa iyo pong opinion. Good afternoon. Salamat, sir. Thank you po.